Okay, magandang araw po sa inyo. Ngayon share ko lang sa inyo kung paano repairin tong mobile charger. Okay ko. So kung nakikita nyo, ayan, meron siyang sign na nagcha-charge siya. Okay. Nakikita nyo, meron ding ilaw yung wire niya, di ba, ng charger. Okay. Nakikita nyo 81%. Okay, kanina pa yan 81%. Okay, ayaw niya madagdagan. Yan ang problema nung charger na to. Okay, paano kaya natin to troubleshoot yun? Okay, titingnan natin kung ano problema sa loob, bakit ganun ayaw madagdagan nung pag ginagamit mo siya, ayaw niyang madagdagan. May sign siya charging. Okay, pero wala naman, ayaw naman madagdagan. Okay, simulan na natin. Okay, simulan na natin. Una, gumamit ng cutter para buksan to. Subukan nating buksan. Okay, tingnan natin yung pyesa sa loob. Okay, so ito yung itsura ng charger na to. Okay, sa loob. Okay, so tatluhan kasi ito eh. Yung style naman nito, isa na to, tatluhan. Okay, so kung titingnan nyo yung itsura ng charger sa loob, halos magkakamukha lang naman yung mga yan eh. Okay, so dito yung saksakan nya dito nakadikit sa dalawa na to. Okay, so dito yung primary side. Okay, so ito yung fusible resistor nya. Okay, galing dito sa yung sasaksakan, tapos dadaan doon. Okay, papunta doon. Tapos ito naman yung bridge rectifier nya. Okay, okay, so may sign siya na negative at positive. Okay, so ito yung sasaksakan, tapos dadaan siya ng fusible resistor. Tapos pagdaan niya ng fusible resistor, ito yung sa AC nung bridge rectifier. Okay, yung isa dito papunta sa outlet. Okay, tapos ito naman yung sa dulo nya, lalabas dito. Okay, ito yung negative ng capacitor, negative side nun. So dito yung negative ng bridge rectifier, dito naman yung positive nya. Okay, papunta dun sa linya na yon. Tapos papunta siya dito sa IC na to. Okay, so ito yung transformer nya. Okay, so dito na yung sa secondary nya. Ito yung primary section nya, ito yung secondary section. Okay, so sa primary section, dahil nakita nyo kanina nagcha-charging, wala tayong problema dito. Ibig sabihin, dumadalo yung kuryente dito. So ano yung posibleng problema nasa secondary side? Okay, kasi ayaw madagdagan nung charging nya. Okay, so pakita ko lang sa inyo kung paano tetest din yung ibang pyesa dito sa charger. Okay, so pagka halimbawa ayaw umandar, check nyo din yung resistor nya, yung fusible resistor nya. Kasi pagka ayaw umandar, karaniwan dito lang ang sira. Okay, check nyo, kailangan may reading kayo dyan, or sa continuity test kailangan magbibip siya kasi fusible resistor yan, mababa lang yung ohms nya.
Okay, so naririnig nyo. Okay. So kailangan, tulad narinig nyo kanina, nag-beep siya, diba? Kailangan magbe-beep yan. Kasi low ohms lang yan, kaya magbe-beep. Okay. So kanina, ito nga yung sinasabi ko, yung bridge rectifier nya. Okay. So pag-test nung bridge rectifier, kabit natin sa diode test. Okay. So yung isang ano natin, yung negative. Okay, yung negative na cable, kabit natin yung positive ng ano natin. Okay. So nakita nyo yung reading nya. Okay. Tapos lilipat ko dito sa kabilang paa naman ng AC. Okay, so nakita nyo meron din reading. Pag sa kabila naman, sa negative side na makakabit ko naman yung positive na ano ko, na lead. Okay, tapos kailangan ganun din siya. Dito baliktad, hindi ko pala. Dito pala negative. Positive nga pala yung likuran nito, okay? Positive yung nasa likuran, kaya negative yung nandito. Okay, so ayan, nakita nyo, 0.6. Okay, ibig sabihin buo tong bridge rectifier na yon. Okay. So, pag tetest mo din yung diode, diba? Tetest mo yung diode na yon. So, wala naman siyang diode na gaano dito, kaya pwede mo siyang test din. Okay, so yun yung may stripe, dito yung positive, dun yung negative. Okay, so ayan, sa may lang okay, ayan, nakita nyo. Okay, so ibig sabihin buo tong primary side natin. Tapos pwede mo rin check tong ano na to, transformer. Okay, sa continuity test, ito yung primary nya, ito yung primary, tapos yung secondary nya. Okay, kailangan may continuity lang. Okay, ayun, meron continuity. Okay, meron. Okay, so ito din diode na to, kung paano i-test. Sa diode test ulit, yung sa secondary side na diode. Okay, okay, so buo yun. Ibig sabihin wag lang yung puro zero yung makikita mo. Okay, so ang inaano ko dyan, pagka ayaw mag-charge itong capacitor na to, yung nasa output nya. Okay, yun, dito nagpopondo yung kuryente nun palabas do sa output. Okay, papunta dito. Ito yung positive nya, yung negative. So tatry natin palitan to. Okay, ang value nya 470 microfarad, 10 volts. Okay, so ito yung lumang power supply ng DBD. Okay, 470 volts, 470 microfarad, 16 volts. Okay, tingnan natin to, try natin kunin to. Test natin kung buo. Discharge.
So 463 microfarad. Okay, so malapit siya sa 470. Okay, ibig sabihin pasok pa yun sa tolerance. Okay, tanggalin natin tong isa. Yung nandito nakalagay sa ano. Okay, ito. Okay. So ayun, no, sira na siya, oh, buka na. Okay, test natin. Okay, sira na. Okay, so kabit natin. Okay, yun lang ang ano, di natin alam kung magkakasya siya. Okay, kasi medyo mas malaki siya. 16 volts kasi ito. Okay, wala namang problema sa volts, basta mas mataas yung kakabit mo, basta yung microfarad kamukha niya lang. Okay, so yun yung negative, yung may stripe na yon. Tingnan muna natin kung papasok siya. Okay, so papasok siya. Okay, sigurado niya lang hindi magdidikit yung ano niya. Okay, chinecheck ko lang kung may continuity, baka nagdikit. Okay, wala naman. Okay, so palagay ko okay na to. Yun lang naman ang mukhang sira dito dahil okay naman sa testong mga to. Okay, okay din naman to, tsaka ito. Okay, so balik na natin, tingnan natin kung magcha-charge na siya. Okay, babalik ko na dito muna sa lalagyan. Okay, so babalik lang natin siya. Testingin natin kung okay siya.
Ready in natin. Okay, tingnan ko lang kung may on siya, kung ano doon, kung sumalpak mayroong reading. Okay, sana umayos na. Okay, testingin natin. Testingin sa isa. Tingnan natin kung may ilaw pala. Okay, meron. Try natin charge sa cellphone. Maluwag kasi isa na yon. Maluwag siya kaya ginagamit ako nito. Okay, tingnan natin kung mag-charge siya. Okay, hindi kasi lumalapad doon sa ilalim. Okay, tingnan natin kung madadagdagan. Okay, nakita nyo, nadagdagan agad. Okay, 23 kanina, naging 24. Okay, 23 kanina, naging 24 siya. Okay, hintayin natin. Hintayin natin ng konti. Tingnan natin kung mag-charge talaga siya. Pero nadagdagan na siya kanina, nakita nyo. Okay, so nakita nyo, buo na siya, nadagdagan na. Okay, so ganun lang yung pagre-repair pagka ayaw mag-charge ng cellphone nyo. Meron siyang sign doon na nagcha-charging siya pero ayaw mag-charge. Okay, so nando sa bandang output yung problema, no? Karaniwan yung capacitor lang yun na sa output. Okay, kung nakatulong to sa inyo, please subscribe sa channel natin para sa iba pang tutorial. Okay, maraming salamat po. Please subscribe po and share our video and like. Okay, thank you po.